Bayan, magandang araw po muli. Magandang araw po ng Sabado. At isa pong pagbati muli galing po kay Kuya Ed. Maraming salamat po sa mga nag-join. Hinihingi ko lang po ang malalim yung pananaw sa isang panalangin na sadya naman po kasing amin naman pong inaadya ang bawat activity natin po bilang tinig ng bayan dito po sa Kuya Ed TV Real Talk. So sa mga kapatid po naming Islam, assalamualaikum po, at ang katahimikan at ang pag-ibig nawa ay sumapuso ng bawat isa sa atin ngayon sa ngalan po ni Allah. At sa kakristyanuhan po ay hinihingi ko po ang inyong pagyuko upang sa isa pong mabisang panalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po, Ama, sa mga pagkakataon na ibinibigay mo po sa amin. Ikaw nawa po, Ama, ang gumitna sa amin tungo po sa ikabubuti ng aming talakayang ito, na matanggap po namin na proseso, positibo at wasto. Muli, Ama, nananawagan po kami sa sandatahan lakas na manatili at matatag na proteksyonan ang demokrasya ng ating bansa at ng mamamayan. Sa atin po mga kapatid sa pulisya, sa Philippine National Police, nananalig po kami na kayo po ay nakaantabay at palagi pong nakahanda sa totoo at matuwid na panawagan. Sa ating pong gobyerno ay mabigyan niyo po ng kaliwanagan ang mga kawalang-hiyaan at korupsyon na meron ang aming pong pamahalaan ngayon. At sa mga naglalakihang paglamon ng mga magnanakaw sa pamahalaan, ikaw na po sana, Ama, ang magparusa at mahusgahan sila ng wasto base sa kanila pong ginagawa. Muli, Ama, nananalig po kami na inyo pong tinatanggap at amin na rin pong natanggap ang aming pong mga panalangin sa ngalan po ng aming dakilang tagapagligtas at Panginoon na si Kristo Jesus. Amen. Maraming salamat pong muli, kabayan, at andito po ang inyong Kuya Ed, TV Real Talk, boses po ng bayan, no? Atin po ngayong tinatalakay ang paumanhin nga ho pala, at hindi po ako nakapag-program sa inyo kahapon dahil po sa alam nyo na alam kong alam nyo na rin. Ang Kuya Ed po ay palagi pong gagabay, wag po kayong mag-alala, at marami pong salamat. So tune up, andito na po tayo, so arangkadahin na po natin. Hindi po naming maintindihan, bayan, kung ano ang utak meron. Ano ang kanilang pagtantya? Etong NEDA, tungkol sa kanyang 21.35 pesos na meal, na kung meron ka daw netong 21 pesos, ikaw ay may kaya na. O may kaya niyong lukuhin. NEDA, binabalaan ka po namin, Undersecretary NEDA, Arsenio Balikasan. Ibabalik ka po namin sa sinapupunan ng inyong magulang. Dahil kawalang hiyan ito, nakita nyo ba? Papaano nyo po sinusukat ang daily average ng pagkain ng taong bayan? Sa palagay nyo, ako po kakain, ang Kuya Ed kakain ng 21 pesos? Sa palagay nyo, maliligayahan ako at idideklara ko sa aking sarili na ako ay may kaya na? O kayo po ay may kakulangan sa pag-iisip at katangahan? Nagsipag-aral kayo, pero kagaguhan ng inyong ginagamit. Isipin nyo, 21 pesos, masaya ka na, Neda. Masaya ka na, Neda Animas, Neda.
Kinakalampag ka po namin, Arsenio Balikasan. Huwag mo pong gawing tanga ang taong bayan. Kung hindi mo kayang i-multiply ang subtraction through division at multiplication, mano pa'y umalis ka na dyan. Ikaw kaya ang pakainin ko ng 21 pesos. Ang iyong pamilya, ang iyong anak, ang iyong asawa, hindi kaya pagdabugan ka niyan? Noodles at 10 pisong kanin, wala pang sabaw yun. Inutil ka ba talaga? O nag-iinutil-inutilan ka lang? Dahil mataas din ang average ng amat mo. Anak na puta naman, Neda. Neda, hindi po tanga ang taong bayan, Neda. Susunod, tutuhugin ka namin ng kawayan, tignan mo. Nang matauhan ka. Anong utak meron kayo sa pagtuturing ninyo, sa pag-aakala ninyo? Nakakagatin namin bilang taong bayan. Ang 21 pesos, .35 centavos. Tang inang animas. Muli po sa mga nag-join, maraming salamat po. Pasensya na po kayo dahil sa, alam nyo, para naman ho tayong hinubaran at ginawa tayong tanga-tangahan nitong animal na to ng Neda ba? Kung makapagsimpatya sa kanyang sarili, 21 pesos, pinagmamalaki, mayaman ka na, may kaya ka na sa halagang 25 pesos. Hutang ina yung apo ko pa lang. Sa apo ko pa lang, 98 pesos na. Anong pag-iisip? Neda, umalis ka na lang dyan, Neda. Hutangin na. Irresponsable kang undersecretary. Ha? Umalis ka na lang dyan, Neda. Hanggat may respeto pa kaming taong bayan sa kawalang hiyan mo. Ikaw kaya ang walang hiyain namin. Animas na ganyan ang sistema mo. Abay, ano naman, maraming salamat po Kuya Ate Edwina sa mga gift niyo po. Marami pong salamat. Salamat po. At please like, share, and comment po. Welcome din po kayo sa aking YouTube channel after this one. At least po, alam ko po na positibo at may kapakinabangan yung amin pong ginagawa. Lingid po sa samahan ng makabagong katipunero ng bayan. Ay umaasa po kami na magsasama-sama po tayo. Hindi po namin kayo iiwan. Etong Neda lang, masarap nito, tuhugin ng kawayan ba? Sa lintik na, para matagtag ang utak, 21 pesos, Pare Joseph. 21 pesos, .35 centavos. Pero kapag nagpakain kayo sa Senado, 20 milyon. Lamunin nyo, 500 billion. Ang floodway program o yung baha, 89 milyon. Marami pa pong mabubungkal. Inuulit ko po sa inyo, hindi po tanga ang taong bayan. Gising na po kami. Puloy Duterte, ito po ay text ng ating pong mga kasangga sa kabilang channel na nagpapasalamat po sila na yung kanila pong mga text ay atin pong isinisiwalat dito po sa Real Talk kay Kuya Ed TV. Tinig ng bayan. Puloy Duterte for mandatory. Yes! Ano pong kinakatakutan itong mga lintik na to na nasa Senado? Itong mga parties sila ng mga estudyante ba to? Kabataan party list. Kabataan black. Bakit natatakot kayo? ROTC natakot kayo. Ngayon naman mandatory drug test natakot kayo. Bakit? Positibo ba? Kung ang maliit na kababayan natin, yung tricycle driver, nagbago ng estilo ng hanap buhay, naging tendera, kay hindi na kaya mag-drive or tindero. Anak ng pusa naman, ipadadrug test ninyo bago tanggapin ng kumpanya. Tapos kayo, takot na takot kayo diyan sa mandatory drug test. Mga animal mo ba?
Dito malalaman natin hindi po kami pro Marcos, pero hindi po kami kalaban ng mga Marcos. Alam niyo ang katotohanan. Hindi po kami pro Duterte at hindi rin po kami kalaban ng mga Duterte. Alam niyo po ang katotohanan. Nandito po kami bilang nag-iisang tinig, boses ng taong bayan, dahil hindi po namin kaya na api-apihin na lamang ang taong bayan. Pagkatapos ng iyong prosesyon, pagpalagay mo na attorney ka, retired ka, general ka, retired ka, ano ka pa man, retired ka na, di ba taong bayan ka rin? So, bakit? Bakit po? Ang tanong po ngayon, ang isinisigaw po namin ngayon ay bakit tinututulan ninyo, bakit hindi kayo sumasang-ayon na kayong lahat elected at saka yung mga la position or appointed ay mag-join o magdaan sa drug test. Samantalang ang publiko, ang taong bayan, hindi makapag-apply, hindi makapagtrabaho kung hindi makapag-drug test. Animal pa. Paliwanag nyo nga ho. Bakit kayo tutol na tutol, igrita na igrita kayo diyan sa mandatory na sinasabi ninyo na inaakusahan ninyo na leader ng 14K, 15K, 16K, 17K, 18K. Lahat na ng K. Ngayon, takot na takot kayo. Makabayan Black. Black ba? Black Eye. Naku, sus Mariosep Bayot. Black Eye ka ba? Diputa ka. Black Eye abutin mo ba? Marami pong salamat ulit sa gift nyo po, Kuya Ismael. Thank you po sa inyo pong mga nandito po na dumalaw po sa akin, si Ate Rupina, si Roberta. Maraming salamat po si Kuya Manuel. Thank you po, si Nomar. Balik po tayo kasi hindi naman po maganda. Akusahan nyo na maraming mga adik tapos samantalang kayo, hindi kayo magpapadrug test. Ano ang totoo sa inyo? May karapatan na ba kayo tungkol sa amin? Mga animal mo, kami po ang nagbigay ng karapatan sa inyo. Hindi po kayo ang may karapatan sa amin. Kami ang may karapatan sa inyo. So dumaan kayo sa drug test. Kanino ka pa man lahi? Ano ka pa mang antas kung may antas ka? Dito po hindi po pwede. Inuutusan po kayo na sumunod. Ang taong bayan ang umuutos sa inyo. Sumunod kayo para malaman natin kung sino mga adik. Malaman natin kung sino ang mga drug dependent sa Kongreso o sa Senado. Kaya sumunod ka. Dahil ang taong bayan ay sumusunod. Ngayon, kung hindi kayo susunod, animal, umalis kayo dyan. Hindi kayo nararapat sa ganyan. Mga plastic kayo. Plastic. Ang teksto na po yan, galing po yan kay Ibon Adarna. Kaya naman sabi ng butike. Supreme Court release an order to all attorney of the Supreme Court to comply. Yan! Ay, salamat, tus pastilan. Kaawaan po kayo ng Diyos, Supreme Court. Nagparamdam din kayo sa wakas. Akala namin tulog na kayo kung hindi pa kayo bombay ni Kuya Ed dito. Sa Kuya Ed TV. Kasi parang parang wala na kayong pakialam samantalang kayo ang sandatahan. Kayo ang sandata at tinig ng taong bayan. Kayo po ang prioridad dahil nasa inyong mga kamay ang batas. Pero hindi po kayo ng mga nakaraan, nagtutulog-tulugan lang kayo. Baka wala pang gising. Your Honor, baka wala pang gising. Puta, kayo ang magising kasi kami. Hindi na po natutulog ang taong bayan sa grabing hirap. Kamahal ng bilihin, kamahal ng pamasahe, pati kuryente, pati tubig. Alam nyo ang hindi na lang mahal? Yung tumalikod ang puwit sa likod ng basurahan para dumumi. Ang pasong tabi po sa mga pasensya na po. Kasi pupunta ka ng mga terminal, may bayad ang CR. Ano ba meron sa CR? Pero hindi po yan ang punto hindi po yan. At kami po ay nagpapasalamat. Ay, sumaklolo rin sa wakas yung ating ama ng katuwiran, kumbaga sa ang Supreme Court. Sana naman hindi lang po dito, no? Mag-release po kayo ng order to assure and to order Ferdinand Marcos Jr. to undergo drug test.
Yan po ang sigaw ng taong bayan. Ngayon, iisa-isayin po namin kayo sa bawat sigaw ng taong bayan. Huwag po kayong tanga, huwag po kayong magpakatanga-tanga. Dahil ang pera na inyo pong sinasahod ay galing po sa buwis ng taong bayan. Uulitin ko, galing sa buwis ng taong bayan. Kahit anong table ka pa, anong raffle ka pa sa Supreme Court, kahit ano ka pa sa Supreme Court, ang sahod ninyo ay klarong nanggagaling po sa taong bayan. Kaya wag ninyo po kaming maliitin. Sundin nyo ang boses namin. Magpalabas po kayo ng order to order our president to go or to undergo drug test para matapos ang usapin. Yan po ang gusto ng taong bayan, yan po ang nagkakaisang tinig. Orderan si BBM para sumunod, magpa-undergo, ano ka pa man. Wala po kaming pakialam dahil nakikita po namin na winawalang hiya nyo na ang taong bayan. Ginagawa nyo na kaming kengkoy. This is now the time. Hindi nyo alam, no? Hindi ninyo alam, darating ang puntong to. Ha? May boses, may tinig ang taong bayan. At solido pa. Kaya inuutusan po namin kayo. Supreme Court, maglabas ka ng orderan mo si Bongbong Marcos na mag-undergo sa drug test. At kung hindi, lumabag siya, pwede mo na yang hatulan. Pwede na natin yang paalisin. Kung hindi siya tatalima sa order. Kamusta ho nga pala? Ito na naman isa. Love na love siguro nito si Alice Guo. Finally, out for mayor. Okay. Finally ho, wala na pong karapatan at tungkulin si Alice Guo bilang mayor ng Bamban. Your Honor, hindi ko po alam, Your Honor, na wala na po ako sa pagiging mayor. Ngayon po, wanted na po siya para iklaro ang kanyang posisyon at alibay sa mga akusasyon tungkol po sa Pogo. At tungkol sa Pogo na yan, doon lang kayo sa Bangbang. Ha? Pero yung Pogo sa Cavite, binabaliwala ninyo, inutil. Ikaw, binigyan ka na naman ng panibagong buhay, pero gago ka pa rin ba? Gago ka pa rin. Gago ka pa. Hindi tanga. Minomonitor po namin kayo bilang taong bayan. Kayo, ikaw, juicy position, ha? Your Honor. Tandaan mo yan. Pangit ka na nga nung una, nabuhay ka pa, pangit ka na naman ngayon. Oo, mukha kang in jackals. Tandaan mo ito. Tandaan nyo po ito. Ha? Marami pong salamat. At Charles, inyo pong bulaklak, thank you po. Malaki pong tulong ang inyo pong ginagawa kahit po papaano, stepin or chinelas, ay makapaghahandog po tayo sa ating mga nitibong elementarya school. Okay po. So, wala na po. No? Pero nananawagan po kami sa Department of Justice na pa-implementa naman, pasilip naman natin yung Pogo sa Cavite. Hindi po kami tanga. The Central Intelligence or the National Intelligence came from what we call the government complying for this. And it was. True in compliance for that report. And that report will be confidential because there's no go signal. Okay. Pag meron na, ang taong bayan ang unang-unang makaririnig tungkol po rito. Marami pong salamat at sa inyo pong mga gift at papunta. Kuya Melchor, Hi Cute, Berry Eyes, User 913, Jonel, thank you po. Sarah, thank you po. Thank you po sa inyong pagpunta. Okay po. At yan po ang pulso at yan po ang sigaw ng taong bayan. Hindi lang po Pogo sa Bangbang. Pati Pogo po sa Cavite. No? Malalaman. So, kahit hindi naman kayo mag-react, kitang-kita naman ang ebidensya. Huwag na ho kayong maghugas, Huwag na kayong maghugas kawali. Huwag na rin po kayong magbulag-bulagan.
And we need appropriate reaction regarding this one. Ang taong bayan po ay nagtatanong, tandaan ninyo, ang taong bayan, ay hindi po kayo makalulusot. You will be guarded 24/7. Okay po? Sigaw ng taong bayan, random drug test. Oh. Ha? Sigaw ng taong bayan. Bayan. Random drug test. Tignan natin. Animas. Tignan natin ngayon kung sino yung mga alis-adis sa adik-adikan sa tunay na adik. Random drug test. So, nagkakaisa po kami dito sa Boses sa Tinig ng Bayan. Random drug test po para sa lahat. Pag hindi, umalis kayo dyan. Positive. Animas. Uy! Anak ng kakang, galing po to sa isang kasama dati. No? Text po to ng isang kasama. Sabihin ko ba? Huwag na lang. Kasama po dati. Oo po. Makabayan Black, ayaw ng random drug test. O tangina bayot. Ayaw mo daw ng random drug test. Ha? Bayot. Ha? Ha? Your Honor. Yan ang sagisag ng sobra-sobrang katalinuhan. Umaapaw sa tenga ang inyong katalinuhan. Lumalabas sa ilong ang inyong kabobohan. Ano po sa palagay ninyo? Bakit ayaw ninyong Makabayan Black? Dapat nga Supreme Court, meron na itong warrant of arrest, na ipa-impose sa NBI, itong si Satur Ocampo at saka itong yung babae. Hulihin na 10 ng kanyang mga kasama at ikulong na. As prior to the order. Ano po, inip na po, wag niyo pong, kami pong bilang tinig ng taong bayan, bilang boses ng bayan, wag niyo po kaming gawing kengkoy. All over, kami po ay nakabantay sa inyo 24/7. At hindi po kami papayag na gawin nyo kaming mga uto-uto, gawin nyo kaming mga tanga. Tanga lang kayo. Kayo ang tanga. Kayo ang uto-uto. Yun ang akala ninyo na wala kami. Meron. 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 Kaya mag-isip po kayo. At marami pong salamat muli. At medyo magaganda na po ang mga comment. Please like, follow, comment. Opo, basta po tama lang yung magbubunga po yung ating programa ng Wasto tungkol po sa inyong mga comment. Opo, oo. Sang-ayon po kami. Pero yung mga walang kasaysay, wag na po kayong mag-try. Kung hindi naman din po kami matututo sa inyong mga comment. Okay po? Maraming salamat po. Balik na po tayo. Okay, June and to the others, Jack Lorraine, Lending, and every, no? Marami pong salamat sa inyo po, sa inyo pong mga gifts. Pakisubaybayan din po ang Kuya Ed TV sa YouTube channel po. Opo. Oo. At yung compilation po ng ating pong discussion dito ay doon nyo po makikita. So muli po, ang Makabayan Black. Makabayan Black. Ano na? Ha? Bakit isa ka sa mga animal na ayaw mong magpa-random drug test? Bakit? Meron ka bang mga positive reason kung bakit? Sabihin mo naman, ito ay nilalaktawan ng karapatan pantao ka mo, ganyan. Sabihin mo na ganito. Ito ay mga mga ganyan ba? Mga discarding pang MPA ba? Mga pang komunista. Tapos babagsak kayo drug test. Gag. Makabayan Black. Malapit na ang oras mo. Malapit na kayo dito sa Tinig ng Bayan. Malapit na po kayo. Lalagyan na natin check. Tik tak. Tik tak. Tik tak. Sabi ng butike. Bill 10423 House Pass for the Senior Citizen Update.
May kakampi na ako, may bill na. Meron na pong Bill Pass 10423, House Pass Order, subject po para sa senior citizen. Ito po ay galing po sa ating mga kasama sa Senate. Opo, ina-update. Oy, ina-update na pala tayo ng Senate. At ng ating mga kapatid sa Congress. Okay. Maraming salamat po sa order nyo pong ito na pagbabaybay at pagtingin o paglingon sa karapatan, katayuan, damdamin at pangangailangan po ng senior citizen. Tingnan niyo yung buko po. Oh, wala. 60 na, senior na. Sa hinaba-haba ng prosesyon, sa simbahan din ang tuloy. Kaya naman pala, bakit matagal na panahon ninyong siniil ang karapatan ng mga senior citizen? Hindi nyo ba alam 71% ng estado ng sambayanang Pilipino ay senior citizen? Marami pong salamat. Ito po nakakalaki po ng damdamin na kayo po ay nagpasa at ipinasa ang Order Bill number 10423 o 10423 House Bill para po sa senior citizen update. At balita ko po dito, may SS ka man, meron ka mang GSIS o wala. Randomize po ito. Kayo po ay kasama na po or tayo. Ang gandang pakinggan. Say again. Okay. 60, ika nga kasama na po sa benepisyo. Hindi nyo alam, naglulundagan po ang kalooban ng taong bayan na mga elderly sa inyo pong ginawa. Bayan ay kinukumpirma po ng Kuya Ed TV Real Talk, tinig or boses ng bayan na tinuod po at ito po ay order na. Kaya po maraming salamat po sa Kongreso at sa Senado na nakaunawa sa katayo. Natakot sila kasi baka mamaya pag-retire ni Daldon, senior citizen na rin sila. Hindi sila tupagin. Mga wise. Okay, ganun pa man din po, nagpapasalamat po ang Real Talk, boses ng bayan po sa inyong accomplishment na ginawa. Ay, kung ganyan po ng ganyan, bayan, Supreme Court magre-react, Congress magre-react sa kapakanan. Ano pang hihingi ng taong bayan? Kung sa kapakanan ninyo ay ibinibigay nyo ang kahilingan, damdamin at pangunawa sa mga senior citizen. Ang mga magulang ng sundalo, senior citizen yan. Magulang ng mga pulis, senior citizen. Magulang ng mga MPA sa bukid, senior citizen. Magulang nyo, senior citizen. Maraming salamat sa inyo pong pagpasa ng Bill 10423 House para po sa senior citizen updation. Okay, klaro si Bokyo, asipag. At okay. Galing po ito sa kuya natin na nasa Supreme Court, sumagot na tungkol sa mandatory drug test. On January. All judiciary. Paano po yan? Sa lahat ng branches ng Supreme Court, they are prepared to undergo mandatory drug test because of their calls of their duty. Means, magiging apprehended law na to sa kanila. Continuous law na to sa kanila. Para makita, para ipakita, para malaman, para tignan kung ano ang mga katotohanan tungkol sa mga issue natin. Involvement again for drugs. Malapit na, Malacanang, malapit ka na. Malapit na ka. Ayan, pagbantay. Huwag kang mag-alala kay... Eto, galit na galit sa NEDA,
Bayan galit na galit sa NEDA ito. NEDA, mali sa kalkulasyon tungkol sa 21.23 pesos per meal nila. Pautot at walang tamang basihan. Taong bayan is Taong bayan is 79. Paano po ito? NEDA, namumuro ka na, NEDA. Bobo ka ba? Anak ang puta, dami-daming pantapal sa issue tungkol sa kung ano ang mga problema. Babanata mo ng 21 pesos per meal. Sa training center nga, 50 eh. 50 pesos per meal. 50 pesos sa inyo, 21. Utang ina. Napakabobo nyo. Ano? Magsipag-alis na kayo dyan sa NEDA. Mga wala kayong kwenta. Undersecretary Arsenio, Balikasan. Magsalubong tayo, tatapunan kita ng taiba. Napakawalang hiya mo ba? Puta, kunin ka na ni Lord. Sobra mong talino. Sobra kang matalino. Kunin ka na sana ni Lord. Utang ina. Kunin ka na sana ni Lord. Wala kayo sa ayos ba? NEDA, ang taong bayan ay nagpapaalala sa iyo, the peoples of the nation, so giving you a warning regarding this one. Whatsoever, may paglalagyan kayo ba? NEDA. Isipin nyo naman, paano naman mangyayari ito? Cross-national budget for 2025 or on the present? Isipin nyo kung magkano nagbabalitaktakan bibilyones na wala namang nakikitang progresibo. Saan ninyo dinadala ito? Anong klaseng lamon? Bayan? Anong klaseng lamon ang ginagawa ninyo dito sa national budget? Department of National Defense, 1.8 billion. Po pwede na yung 1.8 billion ang modernization para sa intelligence, recovery program, and etc. Okay. Will be considered national defense yan eh. Bibili yan ng kahit man lang reload na bala. Kahit man lang combat reload na bala, bibili yan. Diba? Medyo 1.8 billion. Matchable, reasonable. Pero ika nga, transparency in the act of the need of gathered or information be clarified by the people of our nation, kailangan po nyo ipakita kung ano yung mga programa na kapinalolooban ng 1.8 billion. Para wag po kayong masabi na corrupt din po ang inyong posisyon. Okay po? Yan po ang tinig at sigaw ng taong bayan. Transparency. Tama-tama po yung aming panukala na magkaroon ng apps. Punta lang tayo, DND. Saan napunta yung 1.8 billion? Anong ginawa nila? Bumili ba ng tanso? Bumili ba ng tangke? Gulong ba ng tangke? Gulong ba ng aeroplano? Etc. Di ba? Okay. Department of Transportation, 405 million. Ano po ang nilalaman ng inyong 405 million? Baguhin nyo na naman yung old jeepney, yung phase out, phase in na, o phase aside, o phase in column. Department of Transportation. Ano po nilalaman nito? Inyo lang, no? Kayo lang nakakalam. Okay, babantayan namin kayo. Okay. Without any conditional summary regarding of this what we call national, across national budget, CNB. Babantayan po namin kayo. Tandaan po ninyo, hindi na po alumbihid ang taong bayan. We post, we entered, we maximize. We have now a center voice for the people and for the nation. PDEA, Philippine Drug Enforcement, 500 million. Hindi ba kasya yung rollover? Hindi na ba kasya ang rollover, Your Honor? Mga black magic dyan, yung mga ninja turtle dyan, wala na ba? At kailangan ang 500 million? Hindi niyo ba alam na sensitibo ang concern ng PDEA? Dahil sa PDEA ay alam niyo na maraming involvement.
counterpart ng involvement sa kabila. Their bangers is recycle. Ha? Hindi nga. Bayan, we ask for the confirmatory condition. Sige. Para saan yung 500 million na yan? Eh kung itinutulong niyo yung 500 million na yan sa need ng education, education po sa bukid, abay wag po kayo diyan sa mga street, umakyat po kayo ng bukid para malaman niyo yung mga paaralan ng lumad, ano ang problema. Kailangan ba natin i-diagnose ang mga estudyante na para sa kontrabulate? Kailangan ba ng gatas? Kailangan ba ng feeding program? Yan ang mga magaganda. PDEA, 500 million in cost. Sabi nga, hindi naman po kami tumututol. Gusto lamang pong malaman ng taong bayan na kung saan pupunta yung 500 million. Office of the President, 4.5 billion, yudipuga! Meron ng 5.7 trillion, meron pang 800 billion. Ngayon, ang gusto nyo, Office of the President, are 4.5 billion. Tapos, ang pagkain ng taong bayan, sa isang pagkain bayan, 21 pesos. Bayan, kung ako sa inyo, magsundalo na lang kayo ba? Kasi 50 pesos per meal. So may 150 pa tayo sa kada isang araw. May exercise ka pa, may bantay pa, may barracks pa, kompleto pa, may watawat ka pa. Kaysa sa mga animal na ito na naku Neda, maniwala ka Neda. Tatanggalin na yung Neda na yan sa susunod na mga araw. Maniwala kayo, tik-tak, nako. Pastilan Manulay, wala kayong tarong sa inyo. Ha? 4.5 billion. Wala, ano yan? Intelligence gathered fund para sa presidente, sa kanyang mga security, sa kanyang intelligence, sa kanyang mga scope, bla bla bla. Tangina, wala pa kayong ginagawang report sa kung ano ang kinalabasan o remaining budget standing doon pa sa naiiwang halaga budget ng Presidential Office. Ang tanong, ano ang ginawa ng Presidential Office? Yan po ang tanong ng taong bayan. Yan po ang tinig ng bayan. Yan po ang tinig namin. Ano ang inyong programa sa likod ng nakaraang budget? Plus yung ngayong budget, ano naman ang proposal ninyo na programa sa budget ngayon, karon? Pag-explain nyo ba? Paliwanag nyo. Batak-batakin nyo lang ang putang inang yan eh. Wala naman kayo. Hindi po kami, 24/7 po kami ngayon magbabantay sa inyo hanggat hindi po kayo nasisipa, hanggat hindi po kayo naaalis diyan sa putang inang ginagagagawa ninyo, puro mga pagnanakaw. Buhay sa buhay, wala man problema. Basta magbago lang, walang problema. Sa makatotohanan lang, pagod na po, hirap na po ang taong bayan sa inyong mga estilong paikot-ikot. Puro naman kayo pagnanakaw. Putang ina, tamaan na sana kayo ng kidlat, kunin na sana kayo ni Lord. Bayan, Mr. Government, left and right kaming nakabantay sa inyo dahil kakampi namin ang social media para marinig ninyo. Kami na ang magre-report sa kung ano ang katotohanan dahil hindi inire-report ng mga bias na media. Mabayaran ninyo, matapalan ninyo, okay na. Makapagbigay lang kayo ng 10 na bara, okay na. Ganun ba yun? Mga bias kayo ba? Tangina. Ito, social media. Kahit ako, tambakan nyo ako ng pera, sunugin ko po yan sa harap ninyo. Tinig ng bayan ito. Mahalaga po sa amin. Pero kinaklaro lang namin
na meron pong bayan, meron pong tao sa sambayanan na mga walang hiya at walang pakinabang. Sila pa yung mga tamad, walang tamang mga pag-iisip sa kung ano ang dapat na programa sa kanila. Bumangon man lang. Iniasa sa gobyerno ang lahat, kaya sinasamantala naman ng gobyerno ang kanilang pag-asa. Nadadamay kami. Lalaki ng budget nyo, supposed to be. At meron pang propose a confidential and intelligence fund of 10.2 billion. Saan nyo naman gagamitin ito? Hindi na ba sapat yung intelligence fund para sa Philippine National Police? Intelligence fund para sa AFP? At sa ISAP? Meron pa kayong ibang intelligence? Saan kayo kumukuha ng intelligence ninyo? Sa China? Sa mga drug lord? Ha? Para saan yan? Intelligence na yan. Puta, kung ganyan man lang, supportahan nyo na yung intelligence ng Nika. Mabuti pa yung mga Nika nagpapakamatay. Yung MIG, yung ISAP. Mga totoong nagpapakamatay, pero pagkatapos ng lahat, ano? Tapos meron kayong naglalakihan na 10.2 billion. Propose, confident. Meron pa kayong alam na confidential. Kaya ngayon confidential, nakaw yan eh. Corruption niya, salita pa lang confidential eh. Pag sinabing confidential bayan, ayan na po ay hindi nyo na mabubuksan yan. Confidential gani. Di po ba? Confidential gani. Mauna lagi. Yan ang kadalasang estilo ng mga pagnanakaw. Confidential, confidential, confidential. Kahit wala naman. Yung intelligence ninyo, pupunta doon sa loob ng CR, doon gagawa ng report. Mga intelligence ng kaning bahaw. Dapat ito, hindi na ito ipahintulutan bayan. Ibigay nyo na lang sa taong bayan. Mag-isip na lang kayo ng tamang progresibong programa tungkol sa kapakinabangan na to. Malaki ito, 10.2 billion. Oh! Wala bang tao dyan sa pamahalaan na magaling magkarkula at magdrawing para ma-drawing isang maayos at magandang project or programa para sa kapakanan ng taong bayan? At itong 10.2 billion ang inyong magiging proposed project budget? Tulad ng pagkalinga sa kalusugan ng mga elderly, pagkalinga sa kalusugan ng mga kabataan, pagkalinga sa kalusugan at estado ng edukasyon ng mga mag-aaral, pagkalinga sa katayuan at antas ng pamumuhay ng isang maralitang Pilipino. Sabi ni Kuya, sabi ni Kuya, sabi ni Ate, kana birahe, mga kawatan sila, sir. Ate, salamat, Ate. Thank you very much, Ate. Thank you na naiintindihan nyo ako kung bakit. Mana? Yan nyo? Simple lamang ang supposed to be in coordination, duly respect with the peoples of nation or taong bayan. Hindi po sila agree sa kung ano-anong katarantaduhan ninyong supposed to be budget and project. May itong mga propose ito. Ito ay mga proposed to be confidential target for corruption. Hindi po ito supposed to be. Kung intelligent pan ang pinag-uusapan natin, meron po tayong National Intelligence Community. Meron po tayong ISAP. Meron po tayong Department of National Defense. Meron po tayong intelligence na Philippine National Intelligence Unit. Meron po tayong NICA, counterpart. Ano pa ho? Saan ito dadalhin itong lintik na to? 10 billion ito 10 billion, 10.2 billion. Ano na? Bantayan nato ang mga tao. Kitam? Naalasad. Bantayan ang mga tao. Bayan, 24/7 po ang pagbabantay ngayon. Kasi nalalapit na. Nalalapit ang birthday.
Ay, nako bayan. Nako, Sus Mario, si Pastilan. Kana lang ba? Oh. Sabi nga dito sa isa, Sir, bakit ganyan, sir? Bakit ganyan kayo? Hindi. Huwag kang papapel na real talk, tapos tinig ng bayan, tapos nasisiraan ka lang. Siraan ka, hindi mo kayang magsalita. Walang maniniwala po sa'yo. Malapit na sila mawala diha sa ilang poder. Ay, nako ate. Yes, tama ka ate. Di ba? Suko na si ate ba? Tinood lang na. Ito, damdamin lang na. Damdamin lang na. Galing kay Pima Duterte. Kanang. Hangyo lang kami ba? Kanang si Apo, si Dato Digong kay Tigulang na ayaw na. Naa naman si Ate Lisa. Naa naman yung mga igsuon. Kaya ko, hindi po kami pro Duterte. Hindi po rin po kami kalaban ni Duterte, pero rumirespeto po kami sa kanilang mga positibong pananaw at programa na ang taong bayan ang unang-unang naaapektuhan at ang taong bayan din po ang una. Sana ganyan na rin man lang si Marcos, si Bongbong. Ganun na rin man lang. Ayaw nang magpagbinuwa ba? Ayaw nang magpaghinambog ba? Kita mo? Sa pulsya, 5,500 floodway control kay Dato Digong pala. Tag-inang buhay kagaguhan ng puta. Hindi nyo na po kayang bulahin ang taong bayan. Hindi po tulog ang taong bayan. Nandito po kami. Ang tinig ng taong bayan. Ibigay nyo na lang sa tamang programa angkop sa katotohanan, sa pangangailangan ng mamamayan. Etong 10.2 billion. Malaki na po ito. Kung sinseryo kayo at talagang totoo kayo, napakalaki nito. Ang makikinabang po nito ang taong bayan at halos maglililihad po sa kaligayahan. Basta para sa bayan atong suportahan. Pero sa budol-budol ni ay Ginoo. Galit si ate. Kalma lang ate. Ayaw, pagbantay lang sila ba? Ate, ano mo naman kami ate, kasama mo kami diya. Hindi ka nag-iisa ate. Yun lang ang tinuod. Tinig, boses, tinig at boses. Wala nang iba yan. Hindi na po yan mahahaluan. At kasama po natin diri sa atuha, ang atuha na Ginoo. Kay nanalangin man ta, pirmi man tang, diba? Pirmi man tang manalangin, pirmi man pray over, na para magabayan po tayo. Maraming po salamat sa inyong mga gift at sa mga nag-join. Welcome po kayo. Maraming salamat pong muli at thank you po very much. Romualdez, eto, ang dati namin kasama sa eto si Founder Likasyaman. Text niya, Romualdez, Trillanes at Saldico kinausap General para sa pagbaligtad kay Duterte. Bayan, hindi po magte-text ito. Ang inyong naririnig ay katanungan po ng taong bayan. Ito po ay mga galing na text. At atin po dinadrop ito for the confirm sa kabila. Bago po mag-open ang Kuya Ed TV ay kinoconsolidate po namin ang lahat ng text. But this one, naniniwala po kami dito na si Romualdez, Trillanes at Saldico kinausap ang general. Hindi lang po natin ma-identify dito kung sino pong general para bumaligtad kay Duterte. Ang malalim na tanong, nakikita na po natin dito kung ano po ang kanilang programa. Ano po ang kanilang rason? Ano po ang kanilang mga kadahilanan? Bakit po ganito? Bakit nakikipag-ugnayan sila at ginagamit nila ang mga general? Bakit to? Kasi nakikita nila na naghahanda na? Tapos ang purpose, babaligtad kay Duterte. Para ano? Para makapasok ng maigi ang ICC?
Ay nako, paglululukuhin ninyo ang sarili ninyo, pagbubulahin ninyo ang sarili ninyo bayan, hindi po ninyo kayang sirauluhin o gaguhin ang mamamayan. Hindi po kami tanga at kami po, ang taong bayan po ay gising na gising na gising na. 24/7. Pagbabantay. 24/7 po. 24/7 po, hindi po namin kayo 24/7. Kumuha pa kayo ng kakampi para bumaligtad kay Duterte. Lumaban kayo ng patas. Katulad ba ng threat sa akin ba? Ayaw mo pag-threat. Laban nyo ng patas. Para at least call. Ang ganda ng game. Magpakatotoo po tayo sa lahat po na nag-join. Thank you very much po sa inyo pong mga gift. Please like, follow, and share. At subscribe na din po sa ating YouTube channel. Makikita nyo po ito mamaya sa YouTube. So maraming salamat po. At ito, Romualdez Trillanes, the Bolt is 3. Mga walang kwenta. Kawawa lang ang Caloocan kapag nanalo ito si Trillanes, maging mayor dito, so Pastilan Manulay. Puro namang bangag diha. Kahit magkasama na ko. Oh, lalo po lumalala, no? Sa totoo lang. Ito, galing po to sa talagang source na hindi po matatanggihan. Exposed by Madam Binag. Supported by Ben. Ben Bacol. Tanggal lang yung kaartihan, dong. Ulat mo lang. Tanggal, dong. Tapos, ako nang mag-ingon sa imuha, bye. Para ka lumundag. Para ka nag-lay up. Pagbagsak mo, plakda. Ting! Antay na. Hulat na. At game na. Tinan nyo to bayan, ha? Patotoo lang, mapason tabi tayo, ha? Talagang hindi po kayang makalusot. 1 billion suhol sa Comelec, bistado at konfirmado by Kong Rodante Marcoleta through DILG Secretary Abalos. Ano na? Comelec, isang patotoo lang Comelec sa mga kongregista at saka senador na nanalo ngayon, may tunay na nanalo. Hindi po kayo diyan, Voltes 3. Hindi po kayo nanalo. Bayad na bayad. Kasi dito, konfirmado. Ibig pong sabihin, matagal na po itong dula, matagal na itong laro, manalo ka lang, basta kasama ka sa campaign nila. Di ba? Kaya alam nyo na yung mga naggagaling-galingan sa Senado, nagsasakit-sakitan sa Senado, at nagtatali-talinuhan sa Senado, sila po yung mga pumasa base po dito. Yung pumasa nang wala man lang wasto at tamang abilidad at paghatol ng bayan because it is constructed na agad doon sa resulta ng Comelec. Tama po ba? Yes! Tama po kayo, kuya. Kaya kita mo naman ang average of knowing. Tingnan mo, anong pinaggagawa nila. Mga nagwawala, mga nagkakalat sa Senado, mga nakakahiya, utangin na animal, mga nakakahiya. Nakakahiya. Siya pa yung, because your personality, pokong, yatik, yawa. Galing mo, Brad. Pero, di ba? Ako nga po, yung kaso ko,
hinihiring pa. Kayo nga po, kagalang-galang, kayo, ano na. O, di ka nakapalag kay Morales. Gunggong. Gunggong ka kasi. Kaya ito ang mga katotohanan na talagang may nangyayaring anomalya sa Comelec. Tama po, maraming salamat po, Attorney Congressman Rodante Marcoleta Cadante. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Isang sampal na naman ng katotohanan sa atin pong Department of Interior and Local Government Secretary Abalos. Di ba? Hindi sana kayo binabastos, hindi sana kayo ginaganyan kung tarong mo ba, kung maayos kayo. At ang simpatya ninyo ay para talaga sa tunay na pagsiservisyo at nakikita ang inyong mga abilidad at ang inyong mga kakayanan at karapatan na totoo naman na andyan kayo. How very systemized ang kondisyon ninyo, yes. Hindi po Pero bistado, 1 billion tumataginting, 1 billion, putang na, kahit araw-araw 100,000 ang ano mo, 10,000 na lang kada kain. Mataba ka nito, masarap ka ng katayo nito kay 1 billion. Alam niyo ba yung 1 billion? Na tag-1,000. Kasing laki po ang 20 footers po ang kasyang paglagyan ng 1 billion na tag-1,000 from top to bottom. 20 footers. Walang labis, wala pong kulang. Kung kakain ka sa agahan, 10,000. Sa tanghalian, 10,000. Sa hapunan, 10,000. Hindi nyo pa ubos yan. Prior for 10 years, hindi pa. Yan paglamo na. Ibig sabihin, buhaya ka na. Utang ina, mamatay ka na. Tamaan ka na ng kidlat. Kunin ka na ni Lord. Ang dami po nito. Ang NEDA, siguro mga comment ng NEDA is, meron pa umabot kami ng 2,750 po sa comment para po sa NEDA. Tangina, dapat ito, hinihila na to si si secretary ng NEDA. Hinihila palabas, tapos kinukulata. Bayan, payag ba kayo, bayan? Tangina, pasangga-sanggang salitang kalsada. Tirahin kayo ng taong bayan ba? Sa ginagawa ninyong kagaguhan? Iniisip ninyo? 2,756 comment. Puro NEDA. Hutang ina NEDA. Lab na lab ka ng taong bayan ngayon. Viral na viral ka. In ka sa comment. Dito sa comment namin dito, ang dami mo. Ang dami mo. Almost 77% of the comment came from NEDA, for NEDA. Ang tindi mo, NEDA! Kunin ka na ni Lord, NEDA. At yun nga po, may mga sumusunod na mga kondisyon sa sitwasyon na kailan po ba magkudeta? Hindi po yan hindi po yung basta-basta sinasabi. Nararamdaman po yan. At ika nga, opo. 89.7 billion sa PhilHealth po ito. Talagang shout for Marcos is resign. Marcos, resign. Ayan, klaro. 89.7 billion na gusto ninyong kunin in grounds sa PhilHealth at kunin ninyo. Ano ba meron? Ano ba utak meron kayo? Ano bang damdamin nyo para sa taong bayan pagkatapos na makuha ninyo ang interes ng taong bayan? Iboto namin kayo. Hindi nyo kami mapapasinungalingan. Absolutely. Precisely. Inihanda namin ang iyong daanan. Magmula NCR hanggang dito sa Mindanao.
Wala kami ni singkong bulag ni pera na tanggap sa'yo. Pero anong ginawa mo sa kahilingan lang namin? Magserbisyo ka lang ng tama. Tignan mo lang ang mamamayan. Sapat na sa amin, kaligayahan na naming tunay. Ang magtamasa ng tunay na pag-asa, pagbabago at reforma ang taong bayan. Kaya nga nabuo ang 31 milyon. Pero anong ginawa mo? Tapos bandang huli, ito na yung balik mo. Target ninyo ang 89.7 billion na makuha. Samantalang maraming namamatay na pasyente. Maraming taong bayan ang halos hutang inang yan, nagiging alipi na lang. Kung pwede, ibenta yung asawa para lang makalabas sa ospital. Pero kayo ba? Wala kayong pakialam. Putang ina, wala kayong pakialam. Hindi pa kayo magkandamatay ba? Wala na kayong ang wasto at tamang programa para sa taong bayan in name ng PhilHealth. Pero putang ina, ang lakas ng loob ninyo lamunin. Hindi na po maganda ito, bayan, sa siste na to. Kaya po nananawagan po kami, magkaisa po tayo tungkol po sa tamang positibong hangarin at hakbangin tungkol po sa atin. Pera po natin yan, yung 89.7 billion na gusto po nilang kunin. Para po yan sa assurance ng ating kalusugan sa PhilHealth. Alisin na ang secretary ng PhilHealth. Hindi nila kayang sagutin yung mga totoong mga tanong sa Senado tungkol sa mga sumusunod na katanungan. Bulaga sila. Nagtuturo-turuan sila sa kung ano ang totoo. Bayan, tayo po ang tunay na nangangailangan yan. Hindi po sila. Kapit-bisig po tayong sumigaw tungkol po sa hindi natin pagsang-ayon o yung pagtutol natin na maibalik sa kanila ang 89 billion bagkus ibigay sa dapat na tumanggap ng benepisyo tungkol sa kalusugan, lalo na yung mga pasyente ngayon. Lumingon kayo. Si Bongo, hindi ako pabor kay Kuya Bongo. Pero tignan nyo, nagmamakaawa. Lingunin nyo lang. Kasi kung si Bongo lang ang titignan mo, bilyonaryo na yan Hindi na yung magugutom, puta. Pero bakit? Nagsusumiksik siya. Diba? Mayaman na yan. Hindi nyo na maano yan. Kilala namin Bongo. Kilala namin. Hindi nga lang kami kilala ni Bongo. Yabang yan. Kilala namin yan. Kilala. Totoo. Pero hindi kami kilala ni Bongo. Malalim po ba? Mababaw lang yun. Pero itong siste, nananawagan kami sa taong bayan na magkaisa po tayo, tutulan po natin na maibalik sa kaban ng bayan o mapupunta sa kanila ang budget para sa PhilHealth. Dapat ito i-disseminate ng tama base sa pangangailangan ng mga pasyente, base sa mga pangangailangan ng taong bayan na tumatangkilik at sadya naman dapat tulungan ng PhilHealth. Wala na. Kung ang labi sa bawat isa ay hindi po gagalaw at kayo mananatili kayo na andyan at nananalig kayo sa pag-aakala ninyo. Hindi po panahon ngayon para mag-away tayo sa kung sino ang Duterte at kung sino po ang Marcos. Panahon po ngayon ng paghahanda tungkol sa nalalapit na isang kapit-bisig na tinig. Away tayo sa Duterte? Mag-away tayo sa Marcos? Sinong maapektuhan? Ang taong bayan. Bakit hindi natin pag-aralan ang tamang programa para sa kung sino lang ang maiiwan na talaga naman sadyang nagseserbisyo? Ang mga kawatan, paalisin. Tulad ni Romualdez, kawatan, paalisin. Takot si Bongbong kasi, utangin na, baka mamaya magsalita to si Insan na totoo. May Voltes 5 na nga baka maging Voltes 6 pa. Nagsusolo lang si Masing Garcia. Ha?
Ako, kami bayan dito, 24/7 po kami nagbabantay. 24/7. Wala naman nagpapasahod sa amin. Ang gusto lamang po namin, at hindi po kami nanunumbat, ay magkaroon po tayo ng tamang at positibong pananaw tungkol sa kung ano ang dapat nating gawin, kung ano ang dapat na issue, ano po ang ating magiging hakbang tungkol po sa mga issue na yan, at kung ano po ang maganda at wasto. Ano po ang verify condition natin? So bayan, ito ang punto. Alam namin darating ang panahon na may mga tutuligsa sa amin tungkol nga sa punto na to. Pero sasagutin na po namin kayo. Matagal na po kami nagsiservisyo sa taong bayan. Pero gusto namin i-continue ito sa punto na alam namin na makatutulong kami. Gusto namin malaman nyo ang mga tamang impormasyon para magkaroon kayo ng positive na pananaw at makita yung mga sumusunod na tama namang ehemplo ng programa. Kaya po kami sumisigaw sa inyo bilang Real Talk sa Kuya Ed TV, sa Boses at Tinig ng Bayan, dahil ang buhay po namin naka-invest na para sa taong bayan. Aanuhin po namin ang amin kung ang taong bayan naman ay nabubulagan. Sino po ang kakampi sa amin kung kayo nga hindi nyo nakikita kung ano ang tama at mali sa kaliwa o sa kanan? Di po ba? Di po ba may rason kami tungkol sa gusto namin mangyari? So nagpapasalamat lamang kami na sa may inyong mga comment na positibo at makukunan po natin ng mga reaksyon at tama na pagpaplano tungkol pa sa kung ano ang mga bagay na gusto natin pong mangyari. At nangangako po ang Kuya Ed TV, Real Talk, Tinig ng Bayan at 10 po ng lapian at samahan ng mga makabagong katipunero ng bayan na kami po ay mananatili sa inyong harapan para maigawad po ang tamang impormasyon. Malapit na. Malapit na. Konti na lang ito sa mga konting pagkakamali na lang, konti. Dahil sapat na po ang mga patotoo sa atin bayan na hindi po tayo pinagmamalasakitan ng gobyernong ito. Bagkus tayo ay kinakandili ng mga manika at laruan na kung kailan tayo tutungo at kailan tayo iiling. Gusto nilang maging sunod-sunuran tayo nila sa kanilang kapakanan na lamunin ang kaba ng bayan. Hindi ko po alam kung papayag po kayo. Pero almost 89 to 92% ang tatanggi sa ganyang mga pananaw at kondisyones. Muli po, nangangako kami sa inyo bilang tinig ng taong bayan na kami po ay handang magsakripisyo, kami po ay patuloy na gagabay sa inyo at aalalay. Huwag po kayong mahiyang gumawa ng comment. Yung comment po positibo, yung comment po natin mapag-aralan at maibigay yung tamang konklusyon at karapat-dapat na kasagutan sa kapasidad po na meron po tayo. Muli po, ang Kuya Ed TV ay labis pong nagpapasalamat sa inyo pong mga gift, sa inyo pong mga share, sa inyo pong mga likes. So, sana po ay magkita rin po tayo sa YouTube channel ng Kuya Ed TV para po at least in continuation, kasi alam niyo naman may limit po yung ating time to run. So iiwan ko pong muli sa inyo
Ang labis po naming pagpapasalamat sa inyong mga gift, likes, flowers, and share heart. Kasi po, talaga naman, nakakatulong po. At Monday, magkikita na naman po tayo at the same time at 2 p.m. to past 3, Kuya Ed TV, Real Talk, Pinig at Boses ng Bayan dito po sa TikTok. Muli po ay ipinagpapasalamat po namin ang napakalaki niyo pong pagtulong. At ito nga po ay labis-labis po namin ikinaliligaya. Kahit po maghapon kami magbutaktak dito na nakikita namin ang inyong suporta. Sa totoo lamang po, labis-labis pa yung sahod, labis pa ho yan. Kasi masaya po kami na alam po namin nagiging effective kami sa pagbibigay ng tamang impormasyon na inyo pong kailangan. Muli po, iiwan ko sa inyo ang kataga ng ating ama ng Katipunan na si Gat Andres Bonifacio, ng mga salita na amin pong niyayakap. Ang lupang dinilig ng luha at dugo, ang siyang basihan ng pamunuang tapat ang puso sa inang bayan. Maraming salamat po ang Kuya Ed TV po. Usap tayo. Thank you po ulit.